na ito. Para naging Batangas naman. Whether it's a change in our circumstances, pabago-bago ang circumstansya natin. Amen ba? Amen. Pabago-bago ang ating waistline. Amen. Sa pagsuot, parang sabi ko pa, nagbago na naman, no? So, kailangan mag-slow down ko ulit sa kain. Kasya na, maluwag na naman. So, nagbabago. So, whether it's a change in our relationships, circumstances, or even our own selves, it can often bring about fear and uncertainty. Ang problema, pag dumating ang change, ay nagkakaroon tayo ng takot at pangamba. Diba? Nangangamba tayo pag merong mga pagbabagong nangyayari. Pero alam niyo ho, ang lahat ng change, dahil anak na tayo ng Diyos, di ba? Tayo, sigurado anak tayo ng Diyos, no? Kasi marami nagkiklaim ngayon na anak ng Diyos. Pero sigurado tayo, anak tayo ng Diyos, tama? Amen. At dahil mga anak tayo ng Diyos, anumang pagbabago ay para sa ating ikabubuti. Amen. Hindi siya magbibigay ng bagong bagay na ikasasama natin o ikapapahamak natin. Hindi nga lang agad-agad na gano'n ang istorya katulad ni Abraham sa Genesis chapter 12. Nung utusan siya ng Panginoon na iwanan ang kanyang bayan at magtungo sa lugar na pagdadalhan sa kanya ng Panginoon, ang inabutan niya doon ay matinding taggutom. Pero, ang sabi doon, for a while. And the famine was severe. Pero wag natin kalilimutan yung word na for a while. Kasi mas ma-appreciate mo kung ano yung naghihintay kapag meron ka ding dadaanan along the way na hindi ka agad happy-happy. Di ba? Kasi gusto naman natin kaagad, parang punta tayo sa waterfalls, wag swimming. Pagdating mo doon, walang tubig. No? So, only to find out na meron palang magandang park doon. Mas na-appreciate mo na ngayon. So today, I want to encourage you, hopefully, pag alis nyo ay ma-encourage kayo, not to be afraid to make a change. Sabihin natin, I am not afraid to make a change. Okay? So, totoo yan sa puso nyo. Amen. In fact, I believe that the Lord calls us to embrace change and trust His guidance. So we need to embrace change and trust in His guidance. So let us explore this further as we delve into 4 key points supported by, of course, biblical references. Dapat may Bible dyan. At meron tayong life application at meron tayong powerful conclusion at the end of the topic. Ang unang point natin, recognize the need for change. Sabihin nga natin, Recognize the need for change. yan, di ba? So parang hindi ko kayo narinig lahat. Sabi niya, change. Change na lang inabot ng iba Recognize the need for change. Dapat makita mo na, may kailangan pagbabago. Magsasawa ka kasi pag all your life ay yan na yon. Diba? Bakit kayo nag-abroad? Kasi you want to make change. At hindi kayo natakot mag-abroad. Diba? Hindi rin ako natakot na mag-missionary sa Hong Kong kahit na okay na kami sa Mindanao. Kasi galing kami sa Cagayan de Oro prior to Hong Kong. Pero kung comfort lang, doon na kayo. Huwag na kayong umalis sa Mindanao. Sa amin po yan, Pero may panawagan si Lord at na-recognize natin na isasakripisyo natin yung 3 simbahan at pupunta tayo sa lugar na wala pang tao, wala pa tayong simbahan. So, change as a natural part of life. Nababasa niyo parang napaliit ko yata, Kung kumain kayong kalabasa para mabasa niyo. Change as a natural part of life. Ano daw?
ang pagbabago ay natural na bahagi ng buhay. Tama? At ang sabi po sa Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Di ba? May panahon ang lahat ng bagay at may panahon ang lahat ng pangyayari sa ilalim ng puting ilaw. Hindi, sa ilalim ng kalangitan. So, dumarating yung perfect time. Pag may change, anak tayo ng Diyos, laging for the better. Para sa ating ikabubuti. Lalo na kapag itong pagbabago ay nangyayari sa tamang panahon na ang Diyos ang nagtalaga. Amen. So change is a constant occurrence in our lives. Wala pong tao na hindi nakakaranas ng pagbabago. Ito daw ay constant occurrence. Ito ay laging nandyan sa bawat tao. And we must learn to embrace it. Kasi pagka ayaw natin ng change, dapat wala na tayo sa lupa. Kasi nga, ang sabi, ang change ay permanenteng bagay sa mundo. So, dahil permanente, ito ay constant occurrence, laging nandyan. Nung grade 1 tayo, may mga kaibigan na tayo. Pag grade 2 natin, may bago. Bago na naman ang subject, bago ang teacher, bago ang lessons, tama? Yes. Pero pareho pa rin ang baon. Nilagang saba. O, di ba? Na nabasa yung notebook natin. Kasi nung ilagay ng nanay natin, mainit pa siya, kaya nagpawis. Nung exam na, nabura yung mga isinulat. Naranasan niyo ba yun? Okay. We must learn to embrace change. Kasi pagka ang ating pananaw yan na yan, from day 1 to the coming of the Lord, pag may change na dumating, at hindi ka prepared, hindi mo naintindihan na ito ay may constant occurrence, affected ka. Bago na naman, ano ba yan? Di ba? Sanay na ako dun. Di ba? Yan ang kinalakihan ko. Pero ayaw mo na may ginagawa si Lord na bago, at yung ginagawa niyang bago ay para sa iyong ikabubuti. Di ba? Malis tayo sa Pilipinas, may mga kapitbahay tayo. O may change. Pagdating mo sa Hong Kong, wala ka ng kapitbahay. Hindi, meron pa din. Hindi mo nga lang sila kilala. Panibago, di ba? Yes. Dati, every morning, nakakasabay mo magwalis. Kachismisan. Di ba? Konti lang naman yung inyong backyard, pero 1 hour kang nagwawalis. Kasi 50 minutes doon ay pinagkukwentuhan nyo ng kapitbahay ninyo yung mga aktibidades katulad ng paghihiwalay ni Bea at ni Dominic. Okay. So nawala na tayo doon. Change as a natural part of life. Diba? Siyempre, kita nyo, biruin nyo kung yung edad nyo yan, yan pa rin ang itsura nyo noong ipinanganak kayo. Kung ganyan kayo na ipinanganak kayo, tiyanak kayo. Kaya, habang nagkakaedad tayo, sumasabay ang pagbabago. Inevitable yan. Di ba? Pagka na-hit mo na yung peak ng buhay mo, magsisimula na siyang mag-decay. Sa meron ng wrinkles, meron ng gray hair, meron ng paglaglag ng mga nalalaglag. Di ba? At kung ano-ano pang pagbabago ng ating forma ng katawan. Di ba? So, ano uli yung number 1? 1A, change as a natural part of life. Kasi po, there is a danger of stagnation. May delikado po pag hindi na ho tayo nagbago. Delikado pag wala ng change na nangyayari sa buhay natin. At tayo bilang mga tao, we always want to change for the better.
Kung ang ganda na ng amo mo ngayon, okay na okay. Magpaplano ka pa bang lumipat sa isang masahol na employment? Siyempre hindi, di ba? Ang danger din naman, pag masyado kang komportable o masyado ka ng familiar, ayan, sa ginagawa mo, wala nang challenge. Kaya nga, di ba, minsan, okay naman ang employment nyo sa Hong Kong, ba't pa kayo nag-a-apply ng papuntang Bangladesh, di ba? Kumbaga, bakit Bangladesh ba napili ko? Papuntang North America o Europe. Ito, okay ka na rito ah. Kasi, baka masyado ka ng familiar sa ginagawa mo, na wala ng challenge. Di ba? Pag wala ng challenge, kahit na ang laki pa o komportable ka pa sa ginagawa mo, minsan ano kaya, apply naman ako sa iba, may ganun nagdo-drive siya, ang sweldo niya $17,000 a month. Libre pa lahat, no? Libre bahay, libre ang boarding house niya, libre ang pagkain, libre insurance, basta take home niya 17. Tapos naisip niya, lipat kaya ako ng amo. Uy, anong nangyari sa iyo, di ba? Kumbaga, yan yung inaay ng marami. Kasi 4 na beses ang sweldo mo sa sweldo nila. Bakit naisip mo pang i-give up yan? Kasi nagsasawa na ako sa mukha ng amo kong pinagdadrive, di ba? Parang, yun lang. Oh. Hindi mo siya masisi kung nagsawa na siya. Kasi nga, tuwing gising niya, yun ang nakikita niya. Di ba? Na parang kahit wala siya sa sakyan ni amo, parang nandun si amo sa likod. Sa 20 years niyang pinagmamaneho. Parang bata pa itong mga ito nung araw. Ngayon, nagsisipag-asawa, nandito pa rin ako. Di ba? So, minsan nag-iisip tayo na baka merong mas maganda pa dito. Baka meron pang lilipatan na pwede akong ma-challenge. Pwede pang ma-challenge yung kakayanan ko. Kasi pag sanay na sanay ka na sa niluluto mo, alam mo na kagad konting kasi gagano mo na, di ba? Alam mo na kagad na sakto yung alat, di ba? Minsan di mo na nilalasahan Alam mo kaagad, pag 5 choice lang, alam mo kung ilang pinch ng asin ang ilalagay mo, di ba? Pag bago ka pa, diba? Hindi mo mahuli Parang matabang yata, di ba? Naku, nasobrahan, di ba? Ay, huwag mo na lagyan. Tutubigan mo naman. Ba't ganun ang tubig? Tabo yata yun. Di ba? Pero pag sanay ka na, ching-ching-ching na lang. Kasi nga, ang sabi diyan sa Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish. Tayo kasi ay create ng Diyos na laging may